Idinawit na rin sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga nakakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Naglapag ng resibo ang nag-aakusa sa kanilang DPWH Assistant District Engineer. Merong mga pinakitang screenshot at selfie. Tanong ni Senator Jinggoy Estrada kung may senador bang kasama sa listahan ng mga nakatanggap ng kickback sa flood control projects. Your Honor, wala po. Derechahan silang pinangalanan ng DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. All of these actuations, ito yung mga kickback, lahat yung mga pinag-uusapan natin, naging institutionalized, naging normal. And that's what we are going to have to investigate, and we have to bubuwagin natin yung sistema. Habang nagtuturoan at tila nagpipingpong ang mga taga-Kongres at mga senador kung sino ang may kasalanan sa flood control projects, habang nagkakaroon ng name dropping, nagdedepensahan at tila nagkakagulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos gumalaw ng napakatindi na talaga namang magugulat ang bawat Pilipino. Isang genius move na ikakagulat hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng mga taga-Senado at mga taga-Kongres. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Habang nagtuturuan ng mga senador at kongresman, si Pangulong Bongbong Marcos gumalaw na. Investigate what other people are alleging. We are investigating this independently of all that. Kung titignan natin ang lahat ng aligasyon, we will examine all the allegations that have been made. Simple, diretso, pero teka, huwag ka munang umalis. It will be, pansinin mo, putol, bitin. Pero bakit bitin? Dahil dun magsisimula ang pinakamalaking tila sabong ng mga salita sa pagitan ng Senado at Kongreso. Ang sisihan, habang nagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa flood control project, lumalabas ang parehong script, systematic corruption, institutionalized since 2003 pa ito. Kumbaga, 21 years na raw itong sugat na hindi gumagaling. Pero kung ganun kahaba, bakit ngayon lang ginagalaw? Dito na papasok ang pambihirang twist. May sumingit na ideya, independent commission. Very, very clear that the independent commission is in fact independent. Hindi ito Senado, hindi rin Kongreso. Isang katawan na truly independent na may subpoena powers at baka bigyan pa ng contempt powers. Therefore, kahit sinong senador o congressman ay hindi pwedeng makialam. Witness ka lang. Pero teka, ibig bang sabihin mismo mga mambabatas na nagtutuan kanina, sila rin ang maaring maupo sa witness stand? Ang ginulat ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang abala ang lahat sa political ping-pong, biglang gumalaw si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik sa umpisa, pero nang magsalita, genius mode on. Well, like one of the issues that are being talked about now are the powers. Anong powers ang ibibigay? Sa aming is that they need to have subpoena powers para makatawag sila ng witness. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mag-a-announce ako buo all the powers and authority of the independent commission that we have agreed upon and the membership of that commission. We will announce all the powers. By the end of the week, may pangalan na ang independent commission. Boom! Walang Senado-Senado, walang Congress-Congress. Isang direktang utos, parang sablay na chess move na biglang nag-checkmate. Pero teka, sino ang pipiliin? Therefore, kung hindi mula sa Senado, kung hindi rin mula sa Kongreso, kanino kaya manggagaling ang tunay na independensya?
Ang pagbitin na pasabog, narinig mo na ba ang bulong na baka may big fish sa DPWH, na baka may name drop na manggaling mismo sa testimonya? Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naglatag, independent, may kapangyarihan, walang takas. Pero kung ganun kalakas ang komisyon, kaya ba nitong galawin ang matagal nang nakasanayang system? Therefore, ang tanong kaibigan, makakakita ba tayo ng tunay na pagbabago o isa na namang palabas na matatabunan ng susunod na issue? Habang nagtuturuan ang mga senador at kongresman, nag-iba ang laro. Hindi na sa kanila ang huling salita, kundi sa isang komisyon na binuo para silipin ang mismong ugat ng baha. Hindi lang ng tubig, kundi ng katiwalian. At kung akala mo tapos na, isipin mo ulit. Pero paano kung ang flood control project ay hindi lang simpleng proyekto, kundi pintuan para matuklasan ang pinakamalalim na sekreto ng gobyerno? Therefore, maghanda ka dahil ang tunay na kwento hindi pa nagsisimula. At dito papasok ang mas malaking tanong, kung hindi Senado, kung hindi Kongreso, kung hindi Presidente, sino ang may kakayahang tuluyang maglinis ng sistema? Ang sagot, hindi tao, kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Sabi sa 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Habang ang gobyerno naghanap ng independent commission para silipin ang katiwalian, matagal nang may ultimate commission na dumating mula sa langit, ang krus ng ating Panginoon Jesucristo. Mga senador at kongresman nagtuturuan, si Pangulong Bongbong Marcos gumalaw sa genius mode. Pero ang ating Panginoon Hesus kumilos para sa buong mundo. Ang flood control project ay kayang pigilin ang baha ng tubig. Ngunit ang ating Panginoon Hesus lamang ang kayang pigilin ang baha ng kasalanan. At kung akala mo politika lang ang solusyon, isipin mo ulit, ang tunay na pagbabago nagsisimula hindi sa Malacanang, kundi sa puso na binago ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming mabago ang bawat puso ng bawat isa para sa tunay na pagbabago ng aming pamayanan. Dahil naniniwala po kami na hindi po kami tagalupa, kundi kami po Panginoong Diyos ay tagalangit. Gabayan niyo po kami at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at buhay ng kasaganahan at buhay ng buong kasiyahan kasama po ng bawat isa na naglilingkod at nananampalataya sa aming Panginoon Jesus. Panginoon, tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.